Risa Hontiveros, malaki ang plano na tatakbo sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang laki-laki-laki ng ambisyon mo, Risa Hontiveros. Napakalaki ng ambisyon mo. Hindi ka ba nalulula, Risa Hontiveros? Nakaagad-agad presidente agad ang tatakbuhan mo. Nakala mo isa kang sikat na sikat sa buong Pilipinas na senador. Senador nga hindi ka nga halos makalusot Kung hindi ka pa sinuportahan ng mga Duterte nung huli, ay hindi ka mananalo. Pero anong ginawa mo? Kinalaban mo pa si Duterte at ikaw pa ngayon ang gustong-gustong i-impeach si Inday Sara. Dahil nag-aakala ka na ikaw ay kapag napatanggal na ninyo si Inday Sara bilang Vice President at ma-impeach ninyo ay wala na kayong kalaban, kayo ni Dilimag, no? Kayo nila Trillanes. Ang laki-laki ng mga ambisyon nyo, ang lawak-lawak ng mga isip nyo, pero napakaliit naman ang suporta ng bayan sa inyo. Hindi na kayo nahiya, masyado kayong ambisyoso, no? Nawala sa lugar. Isip lang ninyo na gusto ninyo maging Pangulo. Pero sasabihin ko sa iyo, Hontiveros, dilema, hindi po pinapangarap ang magiging presidente. Tadhana po yan. Kagustuhan po yan ng may kapal. Kung sino ang mababang loob, kung sino ang kararangalan ng may kapal, siyang ipagkakaloob. Hindi katulad ninyo, maninira na nga kayo, tinutulungan pa kayo ng taong para manalo kayo. Tinutulungan na nga kayo. Itinaas ni Digong ang kamay mo, Risa Hontiveros. Di ko pa yan nakakalimutan. Kaya nanalo ka dun sa Davao. Pero anong ginawa mo, Risa Hontiveros? Ngayon, isa ka ngang ahas. Isa ka ngang cobra. No? Na tinulungan ka na, si Duterte pa rin ang masama. Mga ulupong nga kayo. Mga lahi nga kayo ni ulupong. Mga lahi kayo ni Satanas. Alam nyo, kayo lang nagpapagulo sa bansa Kayo lang ang nagbibigay ng kaguluhan sa bansa. Dahil kung wala kayo, tahimik ang Pilipinas. Pati yung mga kamalian ng iba ay inyong iniimbestigahan. Pero yung kamalian mo, Risa, nung ikaw ay sa PhilHealth, Board of Director ka sa PhilHealth, inimbestigahan mo ba ang sarili mo? Magkano ba ang ginastos nyo? Milyon, bilyon pa nga ang ginastos nyo na pera ng taong bayan, pera ng PhilHealth. Pero walang nag-imbestiga sa'yo. Walang nag-imbestiga sa'yo. At itong si Dilima naman, may unliquidated pa na pera mula nung siya pa ay naging DOJ, Department of Justice. May kasabihan nga na kung sino ang maingay, sila pa ang mababaw, na nagsasabi sa kanilang sarili sila ay mabuti. Tingnan mo nga yung kamay mo, ituro mo yung daliri mo sa iba, diba? 4 o 3 daliri ang nakabalik sa'yo. So nagmamalinis kasi kayo, itong si Hontiveros, na kala mo
inimbestigahan nila, gusto nilang ma-impeach si Vice Presidente. Hindi yon ang dahilan. Ang dahilan, gusto nyong mabura ang mga Duterte. Ikaw na rin ang mismo ang nagsabi na wasakin ang Duterte, ibura ang Duterte sa Pilipinas para masunod ninyo ang mga gusto ninyo, mga ulupong, no? Para matupad ninyo na kayo maging hari na sa Pilipinas. Pero in that mark, hindi po kayo magtatagumpay sapagkat kailanman ay hindi kayo nababagay na maging Pangulo ng bansa, lalong-lalo na kana Risa Hontiveros at ikaw, De Lima. Sorry to say, you're not capable and hindi po kayo tinalaga o hindi po kayo nakatalaga para sa presidente. Dahil ang nakatalaga lamang dito ay mga mabuting puso at may panindigan sa kabutihan, hindi sa kasamaan. So Hontiveros, pwede kang tumakbo, you are free. Wala akong pakialam, wala din akong pakialam kung mananalo ka ba. Kaya huwag kayo masyadong ambisyoso, kaya lang masyadong ambisyoso baka malaglag kayo sa bangin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod si Tatay D. Paki-subscribe, like, and share po ninyo ang ating YouTube channel. Thank you. Maraming salamat po. Bye-bye.